Naging sanhi ng malakas na ulan ang pagbaha sa ilang bahagi ng Bicol at Eastern Visayas. Ang mga pagbaha ay nagdulot ng abala at mga suliranin sa mga mamamayan sa rehiyon. Samantala, nagsimula na ang COMELEC na tanggalin ang mga campaign materials na labag sa kanilang regulasyon. Ito ay hakbang upang mapanatalay ang kayusan sa darating na halalan. Sa isang espesyal na ulat, tinalakay ang proseso ng paggawa ng batas, isa sa pangunahing tungkulin ng mga senador at kongresista. Mahalaga ang prosesong ito para sa maayos na pamamahala ng bansa. Bilang bahagi ng Operasyon Baklas, isinasagawa ito sa lahat ng 6 na distrito ng Quezon City. Layunin nitong matukoy at alisin ang mga illegal campaign materials na mahigpit na ipinagbabawal ng COMELEC. Tinatayang humigit kumulang 7,000 na mga personnel ang na-deploy para sa operasyong ito. Ang mga illegal materials ay karaniwang nakadikit sa mga pampublikong kagamitan at linya ng kuryente. Ang mga kandidato ay bibigyan ng notice na tanggalin ang kanilang mga illegal na campaign materials sa loob ng 3 araw. Binigyang diin ng COMELEC ang paggalang sa mga patakaran ng halalan. Sa ibang balita, ang mga tagumpay ng mga atleta sa pandaigdigang paligsahan ay nagpapakita ng pag-unlad ng sports sa Pilipinas. Ang mga medalya ay simbolo ng kanilang pagsisika at dedikasyon. Bilang karagdagan, ang mga senador at kongresista ay may mahalagang tungkulin sa paggawa ng mga batas. Ang kanilang papel ay vital sa pagpapabuti ng sistema ng sports sa bansa. Dapat ding maging maingat ang lahat sa kanilang paglalakbay, dahil may mga insidente ng aksidente sa kalsada na nagdudulot ng pinsala. Ang pag-ingat ay susi upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Dahil dito, tinututukan ng INI ang 403 areas of concern upang maiwasan ang mga insidente kaugnay ng eleksyon. Layunin nilang mapanatili ang kapayapaan sa panahon ng halalan. Sa isang kapansin-pansing hakbang, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 bagong commissioner ng Commission on Elections. Ang mga ito ay sina Atty. Maria Norina Tangaro Casingal at Atty. Noli Pipo. Kasunod nito, posibleng simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagkatapos ng State of the Nation address sa Hulyo. Ang mga prosecutors ay nakatuon sa pagsusuri ng bank records ni Duterte. Mahalagang impormasyon rin na ang mga campaign materials ay dapat ipaskil lamang sa nakatalagang pampublikong lugar. Kinakailangan ang pagkuha ng permiso sa pagsasabit sa mga pribadong ari-arian. Dagdag pa rito, may mga itinakdang sukat ang COMELEC para sa iba-ibang uri ng campaign materials tulad ng posters at streamers. Mahalaga ang pagsunod sa mga ito upang maiwasan ang paglabag. Ang mga lumalabag sa mga guidelines ng COMELEC ay maaring haapin ang mga parusa. Ang pagsunod sa mga alituntunin ay susi sa maayos na proseso ng halalan. Ang enrollment ng bill ay huling hakbang bago ito ipadala sa Pangulo. Kung walang aksyon ang Pangulo sa loob ng 30 araw, ito ay automatikong magiging batas. Subalit, may mga pagkakataon na ang mga batas ay naantala dulot ng komplikadong issue at interes ng iba't ibang grupo. Responsibilidad ng mga mambabatas na pahalagahan ang boses ng kanilang mga botante. Para maging senador o kongresista, may mga tiyak na kwalifikasyon na dapat matugunan. Kabilang dito ang pagiging natural-born na mamamayan, edad, at residency requirements. Kaugnay nito, sinabi ni Dalip na ang mga aligasyon laban kay Alvarez ay nagpapakita lamang ng kanyang pamumulitika at hindi pagganap sa tungkulin bilang kongresista. Sa isang operasyon sa Valenzuela, nahuli ang mahigit 300,000 halaga ng illegal na droga, kung saan ang sospek ay aminadong nagbebenta ng droga. Naniniwala ang ilang prosecutors na maaring ipagpatuloy ng Senado ang impeachment trial kahit matapos ang 19 TA Congress, dahil ang Senado ay itinuturing na isang patuloy na katawan. Isinampa na ang reklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y anomalya sa 2025 national budget, kabilang ang mga kasong paglabag sa anti-graft law. Samantala, may mga kongresista na nagdududa sa motibo ng reklamong ito laban sa mga lider ng Kamara, na tila naglalayong lituhin ang publiko at sirain ang reputasyon ng institusyon. Sa ibang balita, naglatag ang INI ng 100 araw na seguridad sa mga lugar na may mataas na panganib na tinukoy ng COMELEC bilang suporta sa mga pambansang kandidato. Gayun din, nagbigay ng babala ang COMELEC sa mga kandidato tungkol sa mga illegal campaign materials na maaring magresulta sa kasong kriminal na nagpapakita ng halaga ng responsible campaigning. Mahalaga ang maayos na kampanya ng mga kandidato ayon sa mga regulasyon upang maiwasan ang anumang paglabag sa batas, dahil ang mga illegal na materyales ay nagiging sanhi ng mga isyu sa kapaligiran at seguridad. Sa usaping labor, ang hindi pantay na minimum wage sa NCR at ibang probinsya ay nagdudulot ng labor migration, lalo na sa gitna ng mataas na sahod sa NCR. Ayon kay attorneys ni Matula, kinakailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro ng sahod na IAE 1,000
400 para sa maayos na pamumuhay sa NCR, na nagpapakita ng hirap ng buhay sa urban. Nakatakdang ipatupad ng ESBLIE ang Unified IE System upang labanan ang Peking EBLIE IE, nakasama ang parehong physical at digital IE para sa mas epektibong serbisyo. Sa pandaigdigang usapin, pinuri ni Netanyahu ang plano ng US na ilikas ang mga Palestinian sa Gaza, na nagdulot ng ilang potensyal na pagbabago sa sitwasyon, subalit nagdulot ito ng mga alalahanin sa mga mamamayan. Samantala, nanawagan ang Egyptian Foreign Ministry laban sa mga pahayag na nag-ugnay sa kanila sa mga isyu ng paglikas sa Gaza, na kanilang itinanggi bilang hindi makatotohanan. Sa kabila ng mga akusasyon, patuloy ang mga pagsisikap ng Egypt na makapaghatid ng humanitarian aid sa Gaza, na nagbibigay diin sa kanilang mahalagang papel sa pagtulong sa mga sugatang tao. Dito sa Thailand, ang mga dayuhang guro ay isinailalim sa inspeksyon upang matiyak ang kanilang legalidad sa pagtuturo, bilang bahagi ng crackdown ng gobyerno sa mga iligal na manggagawa. Ang mga dayuhang guro na walang work permit ay nahaharap sa multa at deportasyon, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng tamang dokumentasyon para sa legal na pagtatrabaho sa Thailand. Sa usaping pang-infrastruktura, ang shutdown ng hydropower plant ay bahagi ng mga kinakailangang pag-aayos upang mapanatili ang maayos na operasyon nito sa hinahara. Ipinag-utos din ang pagpapatuloy ng operasyon ng Metropolitan Waterworks and Sewage System, MBSS, upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga consumers. Ayon sa National Power Corporation, NAPOCOR, may sapat na supply ng tubig sa Angat Dam para sa mga mamamayan sa kasalukuyan na nagdadala ng kapanatagan. Mahalaga ring ipaalam na may mga gale warning pa rin sa baybaying dagat ng Catanduanes, na nagiging delikado para sa mga mangingisda sa lugar. 5 tao ang kasangkot sa aksidente, kung saan 1 tao ang namatay kaagad, at 3 iba pa ang dinala sa ospital na may iba-ibang antas ng pinsala. Ang Learjet 35A ay nagmula sa Fort Lauderdale, Florida, at pag-ari ito ng kumpanya ng frontman ng Motley Crue na si Vince Neil. Samantala, ang Gulfstream 200 ay nakaparada lamang sa rampa nang tamaan ito ng Learjet 35. Walang nasugatan sa loob ng Gulfstream, ngunit nagkaroon ng pinsala sa labas nito. Isa sa mga posibleng dahilan ng pag-veer ng eroplano ay ang pagkabigo ng mga preno, na maaring nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa landing. Ang mga investigador ay tututok dito upang matukoy ang dahilan. Bilang karagdagan, ang edad ng Learjet 35A, na lumipad mula pa noong 1974 ay maaring naging salik sa insidente. Maraming lumang eroplano ang ginagamit pa rin sa kasalukuyan. Gayun din, ang mga eroplano sa Estados Unidos ay kinakailangang sumailalim sa taunang inspeksyon upang masiguro ang kanilang pagiging ligtas sa paglipad. Mahigpit ang regulasyon para sa lahat ng uri ng eroplano. Agad na tumugon ang mga ahensya ng serbisyo tulad ng Fire Department at pulis sa insidente upang protektahan ang mga tao at ari-ayan sa paligid. Mabilis na aksyon ang kinakailangan sa ganitong mga sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang National Transportation Safety Board ay nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang sanhi at mga detalye ng aksidente. Ang kanilang papel ay napakahalaga sa pag-unawa ng mga panganib sa aviation. Sa insidente, mayroong 5 pasyente na na-assess, kasama ang 1 nasawi at 2 agad na dinala sa trauma centers. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng seryosong hamon sa mga emergency responders. 1 biktima ang idiniklaang patay sa pagdating sa trauma center, at may mga ulat ng mga sugatang tao mula sa insidente. Agad na tumugon ang mga serbisyong pang-emergency upang magbigay tulong. Bukod dito, 1 eroplano ang nagkaroon ng pagkasira sa landing gear nito na nagdulot ng pagliko at pagbagsak sa ibang eroplano, na nagresulta sa matinding panganib sa mga sakay. Sa huli, ang mga may-ari ng mga eroplano ay kinilala, kabilang ang isang sikat na personalidad mula sa industriya ng musika, na pag-ari ng kumpanya ni Vince Neil mula sa Motley Crue.